salamat po. May humawang dala ng mga Diyos, Ama ng Panginoon, sa ngalan ng Jesus. Salamat sa makausa, sa kinabuhi, kayong gitugot, gilugay ang kanan. Ang mahal ng Panginoon, salamat na din kami makapadayon sa pag-render sa among pagpangalaga diyan kanimo. Pinagi sa paghatag ng mong panahon, paggamit sa mga talento, ngayon mo bihatag alam ka ng Diyos. Bisan pag Ginoo, samtang kami magpamalandong sinungkulong, ako nag-aampo o nag-deklara na mahimong inablihan ang among una-una o kasing-kasing mga pagbati kung gipadlong ang panguna-una na nagagatagaw, panguna-una na puno sa kabalaka, mga pagduha-duha, kung gihinginan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat nga ang among kasing-kasing adunay kahigayunan nga makasabot sa imong mensahe o God. Bisan pa sa mong ubos na alagat ng magdala sa imong mensahe. Salamat sa imong bihog sa imong espiritu. Pinagi sa imong pulong God. Not my will, but your will be done. This particular time. Ang kang i-welcome, ang may mga pamuhat sa mong taliwala, pinagi sa ngalan ng imong Jesus. Amen. Kapamit ko tayo sa presensya sa ito. First time nga mag-sangga-sangga sa pero sige lang. Paano na. Okay? Sa mga kasama, yung buntag, happy birthday sa mga nag-birthday o sa mag-birthday pa. Welcome. I hope and I pray today, kung sumaya itong ipang-lotro, God is always good and available for us. Okay. Nagtagpas, kabuntagon, isgutan na to, ang uluhan, loving God that produces pure service. Ang pagigugma sa Dios, pagigugma nato ngadto sa Dios, mo resulta na nato og kanang tinuray nga pagpangalagad adto sa Ginoo. Kay naa may mga tawo nga nangalagad pero ang tumong para makit-an lang. Ngadto sa simbahan, tungod kay na yung mga bago, bagong cellphone, bagong gupit, bagong sinina, mga bago. Pero ang kinabuhi, wa dyan na bago. Pero yung nakaigsoon, yung takna sa kamuntagon, nga si Jesus, ang pinungdong, matod pa siyang pulong, kung higugma ka mo kanako, kung sa'y response. What should be the response of the believers of Jesus when you say, Lord, I love you? Sali musulti ka nga Ginoo, gihigugma ti ka. Dili lang na taman sa word or sa pulong, kundi na gitawag na action, na kaakibat na responsibility. Pag mag-isip ka responsibility, accountability is dili na easy na task. Bugat na siya nga responsibilidad nga dapat imong mabuhat. Okay. Naay gisulti si Jesus Christ ngadto sa iyang mga disciple mahitungod sa pagpangalagad nga iyang pa tinud-anay. Dili lang atik-atik. Dili lang dula-dula, dili lang yaga-yaga kung dili tinud-anay. Okay? If your Bible with you, please open it with me from the book of John. Chapter 13, verse 31 to verse 38. Chapter 13, verse 31 to verse 38. This is what the Word of God says in this particular time. Translation na to is video. When he had gone out, Jesus said, Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Little children, yet while I am with you, you will seek me, and just
as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. Verse 34, and new commandments I give to you, that you love one another just as I loved you. You also are to love one another. By this, all people may know that you are my disciples, if you have loved one another. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered him, where I am going, you cannot follow me now, but you will follow afterward. Peter said to him, Lord, why I cannot follow you now? I will lay down my life for you. Jesus answered, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me 3 times. The Lord blesses His word. Bingtaknas, kamuntag. Dini, makita ng masabtan ito, nga naay mensahe nga dapat na itong makitaan, masabtan, o atong maproject sa atong kinabuhi. Unang giskutan sa atong gisulti kaganina, ang pagigugma nga tinunanay mo resulta na og tinuray pud nga pagpangalaga. Love, kung imong tan-awon sa pinulungan nga English, ang love is usara siya ka word o lingwahe. O may na to, usa lang siya ka statement. Pero kung atong balikan na siya mo original nga pinulungan o sa biblical nga konsepto, naidaghang klase sa pagigugma. Pagigugma nimo sa Dios, pagigugma nimo sa isang katao, pagigugma nimo sa imong gitawag asawa o bana. Naay pagigugma nga iniro, nga pagigugma kan gitawag nga papila. Okay, dini giisutan ni Jesus ang iyang mensahe may tungod sa pagigugma ngadto sa isig nga tao. Okay nga naman. Kung atong tanan ang background na ni, naa sila sa gitawag nga after sa gitawag Lord's Supper. Kaya nga naman, iyon si Jesus sa chapter 12 o chapter 30 niini, nagisgot nga, samtang nangaon sila, ningon si Jesus, ang mukuha nini nga pan, musawsaw siya ang mga budhik kanako. Wala sila kahibalo, muna o ganun yung tanga, na-joke lang sila ni Jesus. Kay pag-abot ni Judas, kay gikan na sa gawas, kay late man siya. Ulahay man siya ng abot, samtang naga leadership group meeting na sila, naga-meeting na sila, ulahin ng abot. Una pagtanang niya may paan na, nangaon siya, ningkuha pagpaan, una ning sausaw, nakiduyog sa pagpangaon. Pero si kay Balo, kung sinitabo, before, mana na statement si Jesus, mana, ingon ang Bible, nagigaman sa siyawa, ning sulod sa iya ang yawa, gimanduan sa siyawa, o gibuhat niya ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga buhaton jud niya. Kaya natuman ang kasulatan, mana, human nga nakalakaw siya, naa siya, mana, kung imo makita ba, naa jud ay mga disciple o mga leader nga ulahi pang nga moabot, una pud nga muli. Hindi ko na kung obserbahan mo, kahit ninglakaw po siya. O nag-istorya lang po sila si Jesus sa iyong mga nabiling ng mga disciple. So, na, din mag-obserbahan na to nga, na ay instruction si Jesus, mahitungod ni ini nga, klase nga paghigugma. Kaya malagay nga, daily ka pwede mga lagad sa Ginoo kung wala ka may hugma sa Ginoo. Kung dili kung ka makapangalagad sa Ginoo, kung dili ka tinuray nga anak sa Ginoo, kay kapuyan ka lang. Kapuyan ka lang, ma-discourage ka lang, ma-disappoint ka lang sa imong pagpangalagad kung dili kinuray ang imong kalutuman o relasyon sa Ginoo. Okay. Dili
maging mag-obserba na to, na itulo ka importante nga kamatuoran nga atong hawiran. Nga ang paghigugma na to dito sa Dios mo resulta sa tinuray nga pangalagan. Una, ato makita ng nasabdan, it rooted of this new commands. Kini nakagamot diha sa bagong sugo nga gihatag sa Ginoo. Unsa man ang iyang bagong sugo? Paghigugma. Unsa nga klase nga gugma? Dili ning gugmang giahat. Nay kanta gugmang giatay. Gugmang lampingasan. Dili ning nga klase nga gugma. Kini nga gugma is a perfect love. Is a love that comes from God. Ang tawag na is agape or agapeo. Gugma sa Dios madto sa tao. Nga diin makita ng maobserbahan nato nga kini nga gugma may rooted. Mao na kung imong makit-an sa book of Matthew chapter 22 isa. Gipangutan na si Jesus sa mga hipokrito, mga Pariseo. Unsa may pinakadako nga sugo importante o pinakadako nga sugo ingon si Jesus? Higugma ang Dios timbok nimo. Ug higugmaa ang imong gisig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Ingon si Jesus, niining sugoa walay isupak nimo nga balaw. Pero ditong klase nga gugma nga gihuna-una nila nga gugma na ang tinuod ulang. Dili na gugma ka nang magpakasal ka sa mga liburanan, aparador, katong mga butang, di na gugma. Kabuang na. Ang gisugo sa Ginoo nga higugmaon is imong isig ka tawo. Naa pa higugmaon kanang mahimo imong partner sa kinabuhi. Dili tong ilang i-revise, ilang i-usbot ang yung mga Bible, love one another. Ang digingon. Pero i-twist nila. Kung saan nila pag-twist? Love another one. Love another one. Nanapadyo'y lain. Love wanay another. Palagwanay. Pasikatay. Pahambugay. Pero kini nga klase nga gugma nga gisgutan sa Ginoo is a sacrificial, perfect o gitawag ni agapay or agapio. Okay? Nakagamot ni diha nga paghigugma sa sugo sa Ginoo. Di ba ingon si Jesus? If you love me, John 14, if you love me, you will obey what I have commanded. Ang tinuod nga paghigugma nato mutuman ta sa sugo. Sige. Una na ay resulta. Okay, nakagamot ni rooted diha sa sugo sa Ginoo ang atong paghigugma. Ikaduha, atong isgutan is the reason for loving others. Naay rason nga nung mahigugma ta sa atong isig kataw tungod kay gisugo gihatagan tag mandato sa Ginoo nga atong higugmaon. Pangutan na, naaba ni gitawag nga qualification, naaba ni pili-pili. Higugmaon ka ka kung imo kong respetuon. Ama na, sa kalibutan, respetuon ta ka kung imo kong respetuon. Hatagan ta ka kung imo kong hatagan. Napi gitaw, give and take. Okay, ikatulo, natong isgutan, ang paghigugma nato sa Ginoo nga magaresulta o tinuod nga pagpangalagan tungod kay makita ni nga nay resulta. The result of God's love in us. Naadyo'y makita, naay manifestation na ay ilhanan. Okay, unsay ilhanan nga giingon ni Jesus John 14:15, if you love me, unsay result? Pagka matinumanon, pagka masinugtanon sa sugo kabubuton sa Ginoo, mauni ang mahimong result. Okay. Ato ning himay-himay ang tagsa-tagsaon. Number 1 nga itong isgutan is rooted in diha sa new covenant ang ihatag sa Ginoo. Unsay new covenant? Kinsay naghimog new covenant?
si Lord. Na ay gihimo niya nga new covenant para sa tao aron ma-receive niya ang bag-ong kasabutan aron mutuman siya sa sugo. God called us according to His plan and purpose, and He is the one who qualify us. Dili kita may nag-qualify sa iyang pagtawag na to. Gitawag tas Ginoo, gi-qualify ta aron makabuhat ta sa iyang tanong kabubuton. Okay, dili atong obserbahan verse 1, verse 31. Ingon ang Bible diri. When He had gone out, Jesus said, "Now is the Son of God is glorified, and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself, and glorify Himself at once." Verse 33, little children, yet little while I am with you, you will see me, and just as I said to the Jews, now I also say to you, where I am going, you cannot come. Verse 34, and your commandments I give you, that you love one another just as I loved you. You also are to love one another. Okay. Asa nagikan? O kinsa ang recipient una sa pagigugma sa Ginoo? Diri, makita sa verse 1, verse 34. Ingon diri. A new covenant I give you. Naa say gihatag na bag-ong sugo. Unsa nga sugo? Paghigugma. Kinsa higugmaon? Imong isigataw. Kinsa ni nga klase nga mga tao walay gipili. Higugmaon nimo ang tao dili sa iyang status, kundi higugmaon nimo siya kung kinsa ug unsa man siya. Bisan pagpangit siya patasan, bisan pag maayo siya patasan, dili na maimong basihanan. Kay dapat nurutin diha sa mandato sa Ginoo. Unsa may gingon sa Bible, sa verse 34. As I love you. Higugmaon nimong imong isig ka tao, ingon nga gihigugma ka sa Dios pangutana. Unsa may standard sa Ginoo? Ngayon gihatag nato unsaon nga klase sa paghigugma aron makapangalagad as Ginoo. Ang statement sa verse 34, ang standard, ang basihanan, ingon ang Bible is just as I loved you. Aron, pautan na kung na yung tapat, ang ngayon makahigugma sa Ginoo. Ha? Wala tagigugma sa Ginoo tungod kay utan ta. Wala tagigugma sa Ginoo tungod kay maayo tang tao. Gihigugma tas Ginoo tungod kay mahigugmaon siya. Dili tungod kay angayan ta higugmaon, no? Dili ka angayan, dili ko angayan higugmaon. Pero nga gihigugma tas Ginoo tungod kay inayahan sa Ginoo ang pagka mahigugmaon. Meaning to say, ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo resulta ni sa atong nadawat nga paghigugma sa Ginoo. Kay mao ni iyang statement, as I love you. Asa nato makuha ang basihanan ug standard sa atong pagpangalagad, sa atong paghatag respeto, sa paghatag natong honor sa ubang tao, magsugod diha sa pulong sa Ginoo nga nagayon kanayon, as I love you. Okay. Atong tanahon, giunsa sa Ginoo pag padayag ang iyang paghigugma. Base sa mga statement 31, 32, 33, na ang anak mahimong pasidunggan
sa amahan tungod kay ang amahan di pa sinunggan sa anak pinagi sa paglidaw sa iyang kinabuhi. Kini nga klase nga paghigugma ingon ang Bible, as I loved you is a sacrificial love. Gilidaw niya ang iyang life para sa imo o para sa ako. Managing na niya ang iyang mga disciple, labi na si Peter, where I am going, you cannot come. Mutana pa si Peter, Lord, ano din kung kumakadto? Ingon si Jesus, o pero human, mamaniin makasundot ka, you can follow. Pero as of now, kayo ba nagyan? As of now, you cannot follow me. Kayo na ang statement sa katapusan nga verse na ini, before the crows of the rooster, 3 times you will deny me. Kapila nag-deny si Peter? 3 times. Kapila niya gididma si Jesus? Gidinay niya si Jesus? Sa Bible? 3 times. Pamunta na ako na yung tapad. Kapila niya mo gidinay si Jesus yung kinamuhi. Pamunta na yung tapad. Kapila man kay gayong nga imong gidinay si Jesus. Peter, 3 times ang isudan sa Bible. Ikaw, kapilangan. Pag mag-iskud kang dinaya, lahat dili lang words, kundi action. Si Peter, dili naman words kang gininiya. Wa ko kailala. Na si action iyang gibuhat. Sa diya gidakop na si Jesus, wala lang sa ninyong gawa kung kailana. Kundi, landaw-lantaw na lang dyan siya. Nagpanglayok na lang, distance na lang. Mahadlok siya maapil, pero kung imong tanahon, ingon siya, Lord, ako ibuhis ang akong kinabuhi nimo. Ako may unang patyon kong ilang ang patyon. Mahambog. Panahos mga problema, o siya di na makita sa simbahan. Pero pakanta, I love you, Lord. Oh, nagkukurog pa. Oh, I lift my voice. Pero may mga isagil sa kinabuhi, di makitaan. Ison, dili lang taman sa word ng I love you sa Ginoo. Dili lang pinagi sa pulong atong gininay si Jesus. Pinagi sa atong mga mga bata, action. Sa atong mga responses. Oh. Nahimo magipasidunggan o napasidunggan ang atong langit mong ngamahan pinagi kay Jesus tungod kay gilidaw niya iyang kinabuhi for the sake sa kinatibukan. Apil ka, apil ko. This is the kind of love na gusto sa Ginoo nga imong masabtan nga ingon si Jesus, as I loved you. Ang reason nga nung nangalagad tas ginutungod kay gihigugma tas Ginoo. Balo sa atong pag higugma sa Ginoo. Gilidaw gihatag niya yung kinabuhi aron ikaw ga kung mabuhi aron makapangalagad kas Ginoo. Si Peter 3 times gininay niya si Jesus. Pero kapila po siya gipangutana ni Jesus si Peter. When God restored him. Diba? Sa book of John chapter 21, naningon si Jesus, Peter, do you love me more than this sinumba? More than this food? More than your words? More than your ilang in si Peter. Ingon si Peter, Lord. Kamano mo ka, Lord? Ngay di hugog man ka. Gisubayan pa ni Jesus. Diba, ingon si Jesus, ating mana ako mga.
Pakana ang akong mga ang umaha ang akong mga. Meaning to say, when we say, Lord, I love you, kaakibat ang masaman. Hindi lang tapoy di mo doon sa simbahan ni Kadomingo. Grabe, nakilak, imo-imo pa kayo. Pero pag uli, wa kay buhaton na. Dili na tinod nga Christian. Ang tinod nga Christian, tinod nga anak sa Ginoo. When you say, I love you, Lord, nakaakibat ang responsibility and accountability. Dili lang sa simbahan. Kundi for the rest of your life, walagad ka sa Ginoo, imo ka nagtutunan ka sa Ginoo. Pero asa, ruti diha sa Ginoo. Binagi sa iyang kumusta man, kwenta ng tapan, ruti na mga pagigugma diyan sa Ginoo, binagi sa iyang puno. Nakabase ba, nakaugat pa, nakakamot ba ang atong pagpangalaga diyan sa Ginoo pinagi sa atong tinuod nga pagigugma kay makita na. O sige buhat ni Jesus na yung panahon na gisulti niya nga iyang gili down ang iyang life for the sake nimo og nako. So makita na to ang tinuuray nga pagpangalaga ang giiskutan din ng kita ino si Jesus. The new commandments I give you is loving each other. Tanawa ko na yung tapad. Loving na ba nakatao? Loving you. Loving you. O tanan, loving na ba ng tawanan? Ano yung tapad? Loving na ba na? Mahigugmaon ba na? Gini, ato yung try. Kung kanang imong tapad may gugmao na, daghang klase sa expression sa pagigugma. Di ba? Daghang klase sa expression sa pagigugma. Base sa study ha? May study. Na gitawag nga klase sa pagigugma nga sorry. Manifestation action sa pagigugma na gitawag nga time, quality time. Muhatag dyan o panahon. Kung tayo magtapad, ninghatag bagag panahon para sa Ginoo. Kaysa tagiya sa imong panahon, ang Ginoo. Ninghatag bagag panahon para sa Ginoo. Masabay lain. Gawas sa kanang gitawag na quality time. Napamilain. Masabay. Kunsa? Giving gift? Oh, ay mga tao, dili kayo giving gift. Kanang receiving gift lang, di ka malumuhatag. Sige gawat. Ganahan ka nun na yung makadawat. Pero di ka malumuhatag. Ang tawag na, hafog. Sa lahi pang pinunsa, sa kaho pa, kanang na klaseng ang tao, buraho. Mailang mo dawat, pero di ito kahatag. Ato ba mga kauban mo sa unas katong mga inom, nandiyo yung mga tao na kusog mo kaon og imong sudan ang imong sudan ang pulutan. Kung natira ba kabalo mo, kung ambang. Kanang tawag ba nila sa kaamo is, kanang mga tao na sanggab. Sanggab. Kung nahin happy-happy. Andun na kanunay. Kay, kanang sa ilaw pinong kanang asay bitaw. Asay kao na. Pero kung paamo to na, maglingo-lingo. Pero bakan, grabe kusog pag imo. Isilin mo bro. Okay. Balik ko na to. Dari na kita sa tag-isgutan. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dapat base sa masaman. New covenant kagyatag sa Ginoo. Unsay iyang new covenant kagyatag is loving each other. Higugma ang imong isig kataw. Unsay basihanan? Ang Bible sa verse 34 yun sa as I love you.
rooted diha sa pagigugma sa Ginoo. Mana sa kanang gingon atong gilakbitan gamay expression sa pagigugma is ay word of appreciation, quality time, physical touch, giving gift. Kung gusto mo sa, di man to. Act of service. Okay, pangunta na. Asa may imo aning lima? Act of service, giving gift, quality time. Gusto mo to ilain? Word of appreciation, physical touch. Asa may imo ani? Asa may ako ani? Murag wala may ako, mga delikado. Kaya nga, wala ko anang lima. Na ako sa opposite kanak, dili ko kanang giving gift. Ako receiving gift. Wala ko kay quality time. Kaya wala ko kay time. Grabe. Wala ko kay act of service. Act lang pero way service. So on. It's a matter of reminders sa itong kaugalingon. How we project our service unto the Lord, it must be based on the new commandments of God, as according to His word, as He loves us. Yun sa kapag-igugma sa Ginoo. Panguntahan na yung tapad. Giun sa kapag-igugma sa Ginoo. Gihatagan na kaniya og time? Yes, of course. At the cross of Calvary, He gave His life. Giving gift. Samot na, yun ang Bible, for God to love the world that He gave His one and only Son. Giving gift. Si Lord may unang nagatang. Physical touch. Yung ang Bible, by His wound, we are healed, by His stripes, we are set free. Ang iyang physical touch, kundi mo hapon na tuong. Itawag na kaayuhan. Hinumduman na to, it must be based on sa subok ug mandato sa Ginoo manang gihisgutan rooted ta diha sa mandato sa Ginoo. Ikaduha na to hisgutan. Naalagyan ko nini ang teksto, verse 34. The reason of loving others because it is mandated by God for us. Ang reason nga nung kinahanglan ta mahigugma sa itong isig kataw tungod kay nga naman, gisugo ta sa Ginoo. Buhita na yung tapad. Gisugo ka Ginoo, wala. Yes, of course. Karon kay gisugo man ka, ut sa may dapat mahitabo magbuhat. Gusto higugmaon gyapon ako sikuan nga iya man kong gipakaulawan. Iya kong gi-traidor. Kamusta na wa pa ka nimong traidor sa Ginoo? Wa pa ka nahimong many times nga imong gidinay ang Ginoo pinagi sa imong pagsulti o sa pagbuhat. Ang Bible nagsulti nga ang rason nga nung kinahanglan ta nga mutuman sa sugo sa Ginoo kay nga naman siya may nagsugo. Manang usay, magunaw na ba ako? Na kasi di na ko ganang si kay nung magsulti kay ang feeling maguna ko kung kanon ko magsugo actually di maguna ako kung punta na sugo. Igo raman ko nag-relay, anak. Pero ang kanon ay maabtan sa itawag pagdumbol is, kinis pastor, sige Pamunta na, ako pa din ang sugo.
Ako din ang sugo na magbaluap tas mga tao. Ako din ang sugo na magsangyaw tas pulong sa Ginoo. Ako pa din ang sugo na mag-ampo ta. Ako din ang sugo na mangadto ta sa simbahan. Ako din ang sugo. Dili na akong sugo. Manhatong na sa Ginoo alang sa atong tanan. Pero kung di ko kumo-response, di ko kumuha, kinsa mong pinanimulay? Di ba? Ang gisugo, makoy paninglan sa nagsugo. Nasab na tayo son? Pangunta na, gisugo ba ka sa Ginoo? Ngayon pa kami mong imong isig karbang totoo, bisang pagkapila siya ng pilyon. Dili ta mahimong kuana, critical o mahimong ang judgmental. Kung nasip ka na itong igsuon sa makanaghan, kung sa may atong maton. Di ba naiyon sa kaparisiyon ng Lord ni Jesus? Lord, how many times did they forgive my brothers? Kung sa inyo ni Jesus Christ, 70 times. Meaning to say, usalang kasipyat niya, ang forgiveness din ho, limitless. So, usahay, bisag Kristohanon, makabuhat ang daghang maayo, masipyat lang ang usa, ingno na kaog, burahog. Ingno na ka nga, grabe no? Mga anak ko tatas Ginoo, pero baliktad ang sa kinaiya. Ang ganun na makita ang mali nga nabuhat. Pero ang pila ka tuig nga atong pagpanerbisyo, dili jud ito mahinumduman. Bisa na lang tagmot sa atong text. Pastor, mga pita, awa jud yung taon. Mas maayon na padungog-dungog. Hindi po padungog-dungogon, wala po magligo-ligo ka po. Zon, ako na yung daw. Mana, maglanta ko na yung mga pitching ito, mag-grabe, mag-ugat, o mga minister. Bigla na siguro mo, masig ba, makomentaryo ka tani. May na hinihinay lang ba? Pero, kung katong mga naikasing-kasing, o kaya mga nalungtan, nga nila yung bungol, yung kasing-kasing na naipabati, ay siya rin yung kasama. Mabalik ko na to. Kay kaluhan ang takin, maglangin ng tinanawan. Ha? Ang reason nga nung igumawa itong isang katao tungkol kay number 1, butang sa tungon ng kasing-kasing, unang rason, tungkol kay ihigog ng kasing. Wala nag-matter ang Ginoo sa kinsa o kunsa kakaniyan to o karon. Ang reason nga nung atong ibutang ni sa tungon ng kasing-kasing tungkol kay number 1, gihigog mata sa Ginoo. Kung sa ingon sa verse 34, as I love you. Ingon nga gihigog mati ka, higog na ang imong isig ka, magtutuo. Pamunta na. Kapila man dyan ako igugmaon akong isig ka magtutuo, Sor. Na gibudhian man ko, gitrayduran man ko, gipanghimaraod man ko, gipost lang nito sa Facebook. Inahanglan ba na kung pakasuhan siya na, pakasuhan na o cyber, masarap? Gidahot man dyan ko. Naamo siya ebidensya. Aw kung mag-iskutag, gitawag nga mga legal na aksyon. Pwede. Kung mag-iskutag diha sa legality, pwede kay naas balaod na to. Pero kung mabalik ka sa biblical ng principle, ang gihatag sa Ginoo. Pareha ko na si Jesus ni Jesus, ilustrasyon. Dahil sa taong dato, nga naiyang doon ka ulipon, sulugoon, nga nakautang. Ang usa o sa kalibo. Ang usa o sa kagatos. Ning doon ang nakautang o sa kalibo, ulo, ang ganang amok mo.
pwede ba nga dili lang sa kunin mo pabayron kay mo na ipit yun. Aw ipit ko. Ipit ko. Wala mo lang dun. Ingon ang iyang amo nga. Sige. Kalimte na rin sa itong imumutang. Ihatagan siya kay gayunan. Kung kinik na dyan niya kaya. Ang problema ng nabita, paggawas niya, nakita niyang iyang isig ka, sulugoon. At ano yung ibutang, isig ka magtutuon. Oh. Nakakita siya sa iyang igsuon na, uy, utang namin ako igsuon ako ko sa kagatos. Kasi hindi buhat. Ikulat tapang, iwan ka mo bayad ha, utangan mo ka bayad. Una ang nakapangit ng kapita, idala pa dun sa pulis, gipapriso. Kung ano isulti sa Bible ha, gipapriso. Pangunta na, tama pag iyang ibuhat. Tama iyang ibuhat, mali. Kung kita, pasulti yung mali, John. Pero sa dihang, kung di mo tanong ng isulti ni Jesus, sa dihang na ibalaan sa iyang amo, o sa gingon, ilang pingasan ka na pagkatao. Huwag kay utang kabubutong. Gipasaylo na gani ka, gi-cancel akong imong utang sa kalibo. Unya sa imong igsoon nga nakautang nimo ko sa kagatos, imong gipapriso, imong gikulata. Ingon to nga mo nga. Sige, ipapriso ko din. Kaya sa iyang gibuhat, iya pong, ano yun? Wala ko yung tanong, kung magbase ta sa standard sa Ginoo, lahi na dyan, lain dyan. Kaya nga naman, kung ato tayo sa legality, dapat dyan mapiso, dapat dyan makabayad. Pero kung direta sa standard sa Ginoo, kung saan? Igugmaa siya, ingot ng igugma. Wala ko naman kusubot ka dito, ang bayad utang ha? Bayad ako lang. Ingon na ng Proverbs ka, ang taong mga daot, ang dito yung bayad utang. O bayad utang. So hindi pa lang. Okay. Balik tayo sa itong binayas utang, kaya maglain ang kinanawan sila. Okay. Ikaw is, ang rason nga nung igugma na itong isig ka tao, tungod kay, ihigog mata. Sige. Igog mo ba ka sa ito? Magkasulti ba ka sa imong kaugaling mo diya sa imong gilingkuran? Gihigog lang ka sa Ginoo. Kung makaingon ka sa imong kaugalingon nga nakasinati ko sa gugma sa Ginoo, walay rason nga dili ka mahigugman sa imong isig ka tao. Kapila man siya ma-pull down, kapila man siya masipyat, manaingon sa Proverbs o sa Peter. Love, Proverbs ha? Love covers the multitudes of pilang ano? Ang pila ka po ang i-cover sa paghigugma? Ang isuta ng multitude. Kabalo ba ka pila ka po ng multitude? Or panon? Kaya mo tara nung igamit ang term sa panahon nga si Jesus ning adto sa to na ay buildings na itawag gidemonyohan. Onya ning hangyo ang demonyo. Ingon ang mga demonyo ba nga pasudla lang ni sa kanang mga baboy. Na base sa statement do, more or less ang katong mga baboy nangamba more or less 2,000. Meaning, pag mag-istud kang panon is more or less 2,000. Pangunta na yung dapat. Kinsa man ang tao nga kanunay nakasala sa imo, pero pakamot og sa kagatos. Kinsa man nga tao moabot sa imong mind, kining tawhan na grabe jud salat sa ako. Naba kay tao nga naibalan nga aminaw nimo murag kining tawhan na grabe jud ka buhat og dautan sa ako. Pangutan na ningabot na ba ko sa kagatos? Ningabot na ba ko sa kalibo? Kung wala pa nakabot sa standard.
Kung alam sa nakasala, so balik-balik naman na, iya ko na. Kung gibalik-balik, pero pamunta na, mahimo pang balik-balik kung iyong mga tagad o kagawasan imong kaugalingon kung pasayloon ninyo siya. Hindi ka siya magbalik-balik. Okay. Ikadang nga itong isutan nila. The reason why we need to love other, madto subang tao, because the reason is verse 34. As I love you. Ano itong key word, key statement. Higugmaw na itong atong isig ka tao. Higugmaw na ito ang mga tao nga angay ang higugmaw. Di sa ko'y angay ang higugmaw. Tungod kay, mga nagisulti sa Ginoo, tungod kay higugmaw na. Ikatulong butang na itong isulutan ni Kabita. The result of loving God is, kunsuan, yun ang Bible. Dito ta kung ato ta sa book of John chapter 14 verse 15. Ingon dito, if you love me, you will obey what I have commanded. Ang resulta sa itong tinuod na paghigugma sa Ginoo, mo resulta of obedience. Ingnan yung tapad, obedience. Ang resulta sa itong paghigugma ngadto sa Dios is mo resulta sa obey sa sulok sa Ginoo. Okay? Obedience ang manifestation o ilanan sa atong pagigugma sa Ginoo. Dire, ato ta sa book of John chapter 13 verse 35. Unsa may gingon? Mailhan ka nga nahigugma ka sa Ginoo kung sige yun sa verse 35. By this anyone will know that you are my disciple if you love one another. Meaning pagiha mailhan ka na usa tinun-an alagad sulugoon sa Ginoo. Kung imong gihigugma imong isip. Pangutan na kini nga klase nga gugma nabay condition. Walay condition. Ninyo tama. Si Lord ba na pastor? Walay condition. Oo, si Lord bitaw may condition. Pero pangutan na, kinsa may gisugo? Ha? Kinsa may gisugo? Kadto mga nahigugma sa Ginoo. Kung imong pangutan na imong tao nahigugma pa sa Ginoo. Siyempre, ito ba? Yun na. Grabe po, may kagwa ko na igugma sa Ginoo. Nangalaka na ka sa Ginoo, mura delikado na. Mura ka og ganang kinayabit sa Church of Division. Sa Book of Revelation. Insa, nakita na ko ang imong paghago, imong sakripisyo. Grabe mo. Na, dyan yung mga lagad nga, o sakripisyo. Yun na. Pero yung si Jesus, one thing I am against it. Sige yun na Jesus. Nakalimot na ka sa imong first love. Nawala na ang iyong paghigugma. Manahingnon ta kay son, kung nangalakad ka sa Ginoo karon nawa ka may gugma sa Ginoo, problem. Delikado na. Time will come na iyong natang critical o judgmental. Kaya nga naman, ang uban, nangalagad sa Ginoo meticuloso na, mahimo ng perfectionist tungod kay wala gipairal ang paghigugma. Gipairal ang malaod. Kaya kung malaod na itong isikutan perfectionist na, dapat imo dyan yung tumanong kay mo ni standard. Pero kung mabase ka sa paghigugma sa Ginoo, ang standard din mong balanse. Yes, nasikat na siya, pero may mo kang consider. I-consider din mo nga, na po siya limitasyon. Ingon nga ikaw po na ay limitasyon. Nagkasinabot tayo saan? Kung masipyat yung mga igsoon, dili ka dapat mahimong judgmental na, dili ka mahimong arrogante nga. Paminaw na ito, kita may sakto na ito na igsoon mali. No. Kung nakita na ito itong igsoon na nasipyat, ingon si Solomon, ang pinakagwapo, pinaka-bright, kung sa may gingon,
secret love is ano sa to? Open rebuke is better than secret love. So meaning to say, kung nahigugma ka, at sa Ginoo nahigugma ka sa mga secret tao, whether i-accept niya o dili, imo dyan siya sultihan. Manay isuon, reminders in tao, maluhin. Unay mga tao nga na rebuke sa inyo, mapahinumdum sa inyo. Ayaw imo ang negatibo nga, tunuloy ka. Ayaw. Hinumdumi nga nimbuhat sila niya na tungod kay gihigugma ka niya nila tingog ka igsuon. Dili kay aron pakaulawan ka. Kung ang imong mga igsuon, imong mga ka-brothers, ka-bro, ka-sis, kung mo pahinumdum sa imo, dili na i-condemn ka, kung dili, gihigugma. Lahitong mga taong away Ginoo kay sa diyan mo pahinumdum, mabadlong sila at i-judge ka. Pero sa mga anak sa Ginoo, kung na mo pahinumdum sa imo, dili na judge mo. Kung dili, paghigugma na. John, kanang imong trabaho ba? Naunsa naman na? Dili na pag-imaraw, dili na pag-judge, kung dili pagpahinumdum. Tungod kay na kay responsibilidad. Kinsa man ilay mo pahinumdum? Gusto ka? Ani? Kinsa may ganahan nga katong mga ginikanan? Ganahan ba ka nga ubang tao nga silingan may ubadlong? Ganahan mo? Ang ubang tao may ubadlong? Wa gani ka pakaon, wa gani ka? Ganahan mo? Mao ko ba na yung ginikanan ng konsumidor? Mulaban sa mga anak ninyo rin. Kanang masuko ka ganang mamunal makas ko anak pa wa makakaka. Wa gani ka kag hatag og piso ano na mga saba ka mura kaog. Ikaw nagpakaon. Oh. Ang tanong, musugod ba kag laing tao may mupahinumdum mo? Musugod ba ka og mga unbelievers ang rebuke sa imo? Ay, yaw. Mahimot ang okay. Malikon ako, aging pagpahinumdum sa atong giniskutan ko. Ang pagigugma na to sa Diyos, mo resulta sa tinuray na pagpangalagan sa Ginoo tungod kay number 1, nakabase sa iyang, gusto pa number 1? Nakabase diya sa atong pagkagamot, rooted ta diha sa sugo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mahimo nato nga igugmako ng Ginoo sa tinuray nga mo resulta sa tinuray nga unsa man rason adto sa ubang tao. Sa rason tungod kay gigugmay ka sa Ginoo. Ikatulo, naa sa gitawag nga result. Kung sa result, ingon ang Bible, you will call my disciple. Gitawag o tawgon ka, ma-recognize kang alagad, sulugoon, followers sa Ginoo. Kung, sa ingon, maghigugmay. Dili maglabwanay ta. Ha? Dili kay magdinautay ta. Anay si Apostol Paul nato sa mga taga-Galacia, ilan siya, you foolish Galatians, mga buang-buang din mo. Dili jud mo mutunhay kung kamo sad mismo magpinahitay, mga matay mo, mga wala mo, mahulog mo nga. Kawala. Kung mao'y mag-unay. So walay pwede nga mag-unay-unay, away-away ha. Pwede rin siguro na inistoryahan. Okay? Result sa atong tinuray nga pagigugma nga sa Ginoo is we are considered and be declared and be mapamatud-an ng Bible. Mahimo kang ako tinunan. Tawgon ka nga tinunan sa Ginoo. Narig sa I hope and I pray na sa atong paglawig sa itong pagpangalaga diha sa Ginoo, makaingon ka ng Lord. Salamat. Kung wapa kong gihigugma ni mo, Lord, ang sot na. Mahimong hopeless ang Ginoo without God's loving hands, God's loving care sa ating. Mahigugma na mo diya sa mga malamig.
Sa ngalan ni Kilong Isos, ang mapanggit na silungan, salamatan for remembering us. Sa mong kaugalingon ng tatakuso, kabilidad, dili na mo kaya ay gumaon na yan. But thank you for your sufficient grace and your loving kindness. They mo be-pour out into us. Sumala sa mong pulong Ginoo, kaya iguban ni mo ang kalimutan ng amin. Ihatagan ni mo kami o imong bugtunganan tungod kay Gini. Musani ka realidad sa mga Ginoo. Help us na may mong pulong sa paghigugma ka mo. Mahimong lining makagamot. Rooted diya sa among kalugpungan diya kanina. Ang rason na mahigugma mi sa bang tao tungod kay ikaw may unang mahigugma. Salamat nga dili lang taman sa among paghigugma diya kanimo makita jud ang bunga sa imong paghigugma anak-anak. Sa Ginoo kami pasidunggan. Siniyuran mong mensahe sa kasikasig sa mga gusto. Ang magpabiling o dili kini makawat na samog sayaw. Dalay ko kaugan ay magtanang doon gimayat na pagpasalamat sa ngalan ng Diyos.